Alright. Mayong buntag mga suking tigpaminaw din sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Kami na usab ang inyong higala sa kahanginan o kini ang Cornerstone Radio Program. Ako si Andrew, kauban ako karon si Evangelist RR or Arvin. Wow. Evangelist Maven. Og sa kanunay nga atong makit-an diri sa iyo sa kabuntagon si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Aron maghatod sa atong daily devotional. May buntag once again. May buntag sa tanan. And let's take the opportunity, Pastor Andrew, nga to invite sila sa atong YouTube channel. That is Music Generation Official. Tanan tong mga kanta dito, no? Madunggan ninyo. Naana sa Apple Music, Spotify, and also sa YouTube Music. And don't also forget to follow our Facebook pages. We have CB Church Connect. We have Counterflow Scripts of Scriptures. Ay mo kalimot ana. O especially karon kay Sunday ron Pastor Andrew, no? Aduna tay panagtigom sa mga gustong moapil na ata sa YMCA dalan nga duol sa Hunog o dito nga YMCA. Ayo tong karaan kay daot na to. Natas bag-o, no? Bagong kinabuhi na ni. Mayong buntag sa tanan. Kana kay sa takna nga alas 4 sa hapon. Everybody welcome. Mayong buntag. Buntag. Tapos so good, di ba? Langit na mga amahan, salamat ni ining kabuntagon, makadungog na usab kami sa imong mga pulong. Mas masabtan na mo ang imong mga pamaagi amahan nga maaplikar na mo sa mong pagkinabuhi nining kalibutan na. Salamat sa mga namati karon nga ang imong espiritu sa kaalam, kahibalo, pagpanabot, magalihok sa matag usa nga kaning mga pulungan ni mamungan ni sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amo kang pasalamatan ining sayo sa kabuntagon namahan. Sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa gawom sa Espiritu sa pagabalaan. Amen. 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 Baliw sa magbasa Evangelist Ma'am sa English na translation sa Exodus chapter 11 from verse 1 to verse 10. Okay, and I'll take a version. I'll read starting with verse 1. Then the Lord said to Moses, I will strike Pharaoh and the land of Egypt with one more blow. After that, Pharaoh will let you leave this country. In fact, he will be so eager to get rid of you that he will force you all to leave. Then tell all the Israelite men and women to ask their Egyptian neighbors for articles of silver and gold. Now the Lord had caused the Egyptians to look favorably on the people of Israel, and Moses was considered a very great man in the land of Egypt, respected by Pharaoh's officials and the Egyptian people alike. Moses had announced to Pharaoh, "This is what the Lord says, at midnight tonight I will pass through the heart of Egypt. All the firstborn sons will die in every family in Egypt, from the oldest son of Pharaoh who sits on his throne to the oldest son of his lowliest servant girl who grinds the flour. Even the firstborn of all the livestock will die. And then a loud wail will rise throughout the land of Egypt, a wail like no one has ever heard before or will ever hear again. But among the Israelites it will be so peaceful that not even a dog will bark. Then you will know that the Lord makes a distinction between the Egyptians and the Israelites. All the officials of Egypt will run to me and fall to the ground before me. Please leave, they will beg. Hurry and take all your followers with you. Only then I will go." Then, burning with anger, Moses left Pharaoh. Now the Lord had told Moses earlier, "Pharaoh will not listen to you, but then I will do even more mighty miracles in the land of Egypt." Moses and Aaron performed these miracles in Pharaoh's presence, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he wouldn't let the Israelites leave the country. Pastor Andrew, baliw magbasa sa Cebuano. Nag-ingon diri sa Cebuano mga higala. Ang Ginoo miingon kang Moises, ipahamtang ko sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon ang usapa ka silot. Human niini, iya kamong palakton. Gani,
abugon pagayod niya kamong tanan sa hingpit. Sultihi ang mga Israelita sa pagpangayo og mga alahas, ug mga plata, ug mga bulawan sa ilang mga silingan. Gihimo sa Ginoo nga ang mga Israelita tahuron sa mga Ehiptohanon. Si Moises giila sa mga opisyal sa hari ug sa mga Ehiptohanon nga usa ka mahinungdanong tawo. Ug unya miingon si Moises sa hari, mao kini ang giingon ni Yahweh, sa mga tungang gabii musuroy ako sa Ehipto, ug mga matay ang tanang kamagulangang anak dinhi sa Ehipto, gikan sa kamagulangang anak sa hari nga maoy manununod sa trono, ngadto sa kamagulangang anak sa mga babaeng ulipon nga naggaling og trigo. Ang panganay sa tanang baka mamatay usab. May pagminatay sa tibuok Ehipto nga wala pa nahitabo sukad masukad, ug wala nagayoy mahitabo nga sama niini. Apan sa mga Israelita walay bisan iro nga muusig sa mga tawo o sa mga mananap. Pinaagi niini masayran mo nga pinasahi gayod ang pagtagad ni Yahweh sa mga Israelita kaysa mga Ehiptoanon. Ug kining tanan mong mga opisyal muduol kanako ug muyukbo sa akong atubangan nga nag-ingon, pahawa dinhi uban sa imong katawhan. Human niini mulakaw ako, unya masuk-anon kaayong bibiya si Moises sa hari. Ang Ginoo miingon kang Moises, dili mamati kanimo ang hari aron himuon ko ang dugang nga mga milagro diha sa yuta sa Ehipto. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanang milagro sa atubangan sa hari, apan gipagahi gihapon ni Yahweh ang kasing-kasing sa hari ug wala niya tugti ang mga Israelita sa pagbiya sa iyang nasod. Mao kato ang pulong sa Dios. Yeah, salamat. Pastor Andon, salamat. Mga higala na yung kabuntagon, maayo na yung adlaw niya liya, adlaw sa ato ang Ginoong Hesus sa mga manluwas. Pamati mo nini nga mensahe aron nga doon na mo'y maayo bitaw nga pundasyon sa inyong ang adlaw sa pulong sa Dios. Labi na nga tingsimba ron. Biyain ninyo ng inyong mga jagon sa Ginoo diha nga mo conflict sa adlaw o sa oras sa pagsimba sa Ginoo. Ato ding sigutan mga higala kabuntagon ng ika-pulo nga hampak. Kaya siya ika na pulo gyapon siya. Ika na pulo. Pero dili ika na pulo sa imong abot. Ika na pulong hampak. Ha? Ika tenth plague. Mao ang death of the firstborn, ang kamatayon sa mga kamagulangan. Mga kamangulagan, dili ang kamagulangan mga anak sa tao at tibon ang kamagulangan anak sa mga kahayupan silang mga livestock. Huddo na to siya explain ng kapuntagon mga higala bisan to dili na ko mahurot tanan ang word for word, verse by verse, pero ang idea ni nga passage ni nga chapter makuha rin na to siya tulo ka mga bahin. Kaya ang Exodus chapter 11 manggod nagamarka ni siya sa climactic turning point in God's confrontation with Egypt. Climax na ba? Muna na yung pinakahabog, pinakataas nga kini nga pagkonfrontara sa Dios sa Ehipto. Kang mao ang pag-announce sa iyahang decisive final nga plague nga patyon ang tanang kamagulangan sa mga Ehiptohanon basta dili nila palakton ang mga katawhan sa Dios para mag-unsa gani Pastor Andro? Ngano man pabuhi at nganong palakton sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto para mag-unsa? Para mo simba kaniya. Para mo simba. Amen. Dasigar ko na itong mga paminaw evangelist mga sa ngano mga kinahanglan nila mo simba. Usa sa mga timaan mga kaigsunan no ang tawo
no, atong mailhan nga siya tinuod gyud nga gawas nun ay dunay freedom is ang kaning tawhana makasimbag yun. Gawas kung ikaw ginapos pa sama sa itabo kanila, no, gigapos sa mga Israel sa mga Egyptians, meaning nagapos pa aning kalibutan na. Gani man ang nakanindot manggod ang paghatag og command sa Dios kanato para musimba dili tungod kay kulang og pagtagad ang ato ang Dios. Patinumdumi sa matag sugo sa atong Dios kanato, no, if imo nang mabasa sa mga nabasa po nato from the past few days, ang pagsimba it is partly aduna po'y mga kalihukan dira nga adunay mga festival to the Lord, kalipay ba. So ang pagsimba day mga kaigsuonan usa kini sa pamaagi nga kita makabatuntag kalipay nga dili gyud mahatag aning kalibutana. Tanan siguro nakagapos nimo sa adlaw nga Domingo, sultihan ikaw mahurot na lang imong 24 ka oras, di gyud ka kadawat og kalipay nga sama sa kalipay sa tawo nga mosimba sa Dios. Ano nay daghang benepisyo ang pagsimba usa ana sa atong magpangisgutan kaniadto sa libro sa Salmo nga sa matag higayon nga ang mga katawhan sa Dios magatapok ang Dios magasugo sa iyang mga kaanghilan nga magdala sa panalangin ngadto kanila. Ang benepisyo sa pagsimba di ay mga suking tigpaminaw, maayo kay naog kita gyapon ang magbenepisyo nini mo nang ayaw ilimod. Do not miss on the opportunity nga ikaw makadawat sa panalangin nga giandam sa Dios para kanimo. Ang pagsimba dili ka na siya obligasyon, no? Wala mo na mo pugsa para mo simba, pero gidasig mo na mo nga kamo makaambit sa tanang maayo nga ipasinati sa Dios kanato. Wala man kato. Okay. So nini nga chapter mga higala, kung imo na siyang pamalandungan, makita nimo daw dunay bisagra sa mga panghitabo nga nagpadayag sa pagka-grabe sa hustisya sa Dios ug sa kalalom usab sa iyang kaluoy. Samtang ang Dios nag-andam siya sa mga katawan sa Israel para silahang kagawasan, silang deliverance ug sa tawag to rin siya og lasting memorial kay history man is tibok nasod nila nga higawas gis lagikan sa pagkaulipon. Kuan magini kanang pareho sa tuwa nasod sa Pilipinas, Pastor Andrew, nga naagi tayo Independence Day. Oh. Kaya sila po doon na sila independence, doon na deliverance kay higawas gyud sila gikan sa lain nga yuta, gikan sa lain nga nasod, padulong balik sa ilahang lugar. And in what follows, we will explore 3 foundational nga kamatuoran. Doon ay kamatuoran nga magpundar kanato karon nga mao ang God's sovereign decree and purpose in judgment, the clear distinction between the faithful and the resistant world, ikatulo, the imperative of readiness and faithful obedience in anticipation of deliverance. Ay lang kabalaka na kaya ako niskutan sa usana karon ta taon. But before na ko i-explain further, ako sa mga panumduman sa historical background ni ini nga ang Exodus na narrative nakasentro na siya sa Dios nga nagpahigawas sa mga Israelita gikan sa kamot ug pag-ulipon sa mga Ehiptohanon. So gidisplay sa Dios ang iyang power dili lamang sa pagpakita nga luwason niya ang Israel, kundi ang tanan nga naglantaw nga mga katawhan, tanang kanasuran nga nagtan-aw sa kahimtang sa Israel makabalo gayud sa gahom sa pagkagamanan, pagkabantugan sa Dios. Ug pinaagi, tawag do sa pinaagi sa sequence of plagues. Nakarumdum ka to Evangelist Mav sa tanang mga hampak kikas number 1 hangtod sa number 9. Kay number 10 naman yung hampak. Ang pinakauna, we have the blood, katong dugo. Ang ikaduha, katong mga baki. Ikatulo, katong mga tagnok or nuts. Ikaupat, katong langaw. Ang ikalima, katong pagkamatay sa ilahang mga livestock or mga mananap. Ang ikaunom, mao katong mga butoy-butoy or boils. Ang ikapito, ang hail or ang pag-ulan og yelo. Ang ikawalo, mao katong mga dulon. Ika-ninth, katong gahapon, which is katong darkness or kangit-ngit. Tubunan ilang tubok na susgit. Karon ang ikapulo, mauna ning mga matay ang tanang kamagulangan. Kuyawa na siya. Pati ko na yung irogod kamagulangan, matay kabil. Tanang kamagulangan. Na kay mahalo niya, nga iro niya, matay kung kamagulangan na, patay na.
bihan ni. Grabe. So bitaw sa sequence of plagues, and God reveals His supremacy over Pharaoh and over the Egyptian gods. Kaya ang mga Diyos mugod sa mga Ehiptohanon, kaning gipadala sa Dios ng mga hampak kay puros man gud siya pag-prove sa Dios ba nga ang ilang Dios may mahimo kay naam ko ni connection ng ilang mga kuan even mga baki, mga langaw, ilang mga suba nila nay connection na sila nga dunay Dios ba nagpalikod kunuhay nga kuan na naga gahom ni ini naga konektar ni ini pero gipab mukha bitaw sa Dios nila even mga nga kana o gisaligan na ninyo wa himo ning nangunay na ninyo nagunay ninyo nangunay so gi tugutan sa Dios ang iyang gahom niya labi na ang iyang anghel sa kamatayon nga mo'y kuha sa matag kinabuhi nga giituuhan sa ilang dapit nga kamagulangan mo ni ang final nga plague matod pa ni Manase diya sa comment section ni Evangelist Bob nga kini kuno nga chapter mo kuno pinlang favorite niya mo ko ganahan dyan yung kuwan bito kada bang final ba Final judgment na ni. pang finale pa Sir Andrew isa pwede ka na dyan katang magiputa okay so mo na nga imulang taon sama ra nga gi-plaster ang stage ni for Israel's hurried departure. Kay kung sa first 9 ka mga hampak mag kita gi mo even wala magud. Grabe ni beto nagian nila gid ito basta-basta gahian sa kasing-kasing ni sa paraon sa. So kini kaning hampakan ni mo ni hinungdan nga papahawaon sila nga dali-dalion giingnog sila pamahawa mo pagdali ay maglangan. Hurried departure ni sa mga Israelites. So, mo nang matawag ni siya diri og dili mo magsugod kana pasuando kitang gitawag itong pag-silo or Passover. Kay ang balay sa matag Israelite labyan ra sa anghel sa kamatayon. Ug dinhi pod na institute ang Israel's covenantal identity in relation to God's saving deeds. Makita gini mo ang institution sa kasabutan sa Dios sa mga katawan sa Israelita. Di ba, kung imo lang tawon nga after 9 plagues, God issues one more warning and explains the universality and severity of the coming judgment. With Israel's households protected by blood during Passover, ang nakapapalitan nila lang nila mao ang dugo sa matag karnero. Hindi mo pa siyang pamalandungan sa pasurando. Wala bitaw ingon nga abay kay Israelita, diretso na lang sila og ka protected nga magian sila. Doon nagya po'y kasabutan. Kaya kasabutan pasurando kinahanglan man sila nga mo patay sila og karnero, ang dugo nila ipahid sa ilang poste sa ilang pultahan. So di po itong buhaton nila, bisan pag Israelita sila, bisan Israelita pa sila, dili gipon sila makaiskapo sa Angles kamatayon. Ang kasabutan, ang sabot mo ni nga kung ang ilang panimalay, ang ilang pultahan silang balay, dunay dugo sa karnero, malabyan na sila sa Angles sa kamatayon. So, moro po na sa itong panahon karon kay wala nagpasabot ngayon ka nagdako kang sa pamilya nga kasuhanon o di ba ka Israelita jubog kang tinuod pero kung dili ka mo tuo nga ang dugo ni Kristo Jesus mo gyud maghatag nimo og pagpapasim mo sala. Hadi ka maluwas bisan pag imong papa pastor, bisan pag imong mama pastor, bisan pag imong kuya pastor, imong igsoon pastor. Kay gikinahanglan na siya nga matag usa ka nato mo acknowledge sa dugo ni Kristo Jesus nga may naghatag natong kaluwasan. Amen. Kung imo lang taon biya, dunay theological emphasis niini nga chapter Evangelist Mav. Kay ang hustisya sa Dios na exercised in history. And kita sa nato ang moral nga separation between God's people and the people of this carnal nga kalibutan. Amen. Pastor Andrew, di makita di mo ba nga ang dunay mga balaang katawan sa Dios naning kalibutan na og dunay sa mga katawhan nga wala isipa sa Dios nga iyaha.
Mao na nga ngano man kuno mga hurot magkamatay ang kinatalang kamagulangan bisa pag mingong prinsipi bisa pag palangga kay na nimo imong anak Pastor Andrew pero kung wala kay labot sa kasabutan sa Dios bisan pag daghang kag security guard daghang kag gibabantay ni yaya na kay aron di gimamatay kung musulod na ang angis kamatayon kuhaon na ang kalag sa imong anak tiabaw ka gayon doon ay separation ba i-separate sa Dios ang katawhan yung dili iyang katawhan unsa ka hadlok kayo iban na arar nga kadawang nining kalibutan na dili ka maisip dili ka makonsider sa Dios nga sakop sa iyang katawhan unsa may masulti nimo ana Murag laina jud sa paminaw mo jud kang wala na labot ba. ug sa kuan ba na sa eleksyon ba na wala ka na lista ba. sa kuan sa paghatag nga 2020 Gatay sobre. ikaw Pastor Andrew asa may masulti nimo ng bahin na nga dili ka maapil sa nga matawag nga katawhan sa Dios Para nako private no gawas nga lain siya but sakit siya nga paminawon og dili gyud ka matawag nga anak sa Dios kay pat yun no dire na to makita nga katong dili niya mga anak mamatay man gyud Tanaw. so dili pud ka mo sunod niya no atong makita ba nga sakit siya pamalandungon nga walay mo angkon nimo niya pat yun pa jud ka wala mo ang kunin mo dyan pagsunod juga anyway ang atong first point mga higala atong first nga foundational truth ng kabuntagon is the certainty and universality at the final judgment. The certainty and universality of the final judgment. Ang kasiguraduhan ug ang paglangkob ng kag universal tanan ni siya sa panahon sa katapusang paghukom. Ang tanan matubang gayud sa Dios. Nya klaro na dili na ingon nga dili na siya klaro. Kung para nimo may tuo magalang judgment na tuo bitaw basig mo hilak tawan-taman na sa ning imuhang ihi nimo imo nang iluha si mong mata iwa na kay maluha pag amping sa imuhang pagpasipala sa mga pulong sa Dios sa Biblia ako pa nimo mutuo ka sa mga gipangwali sa mga alagad sa Ginoo nga dunay final judgment kay wa mo wala nimo sa tinud anay lang Tinuod. bulahan nino ng taong mutuo kay magandam siya. Ha? Pwede siya ginundom ka sa akong giingon Evangelist Muff nga sulti sa akong papa sa buhi pa to siya niingon siya. Mas maayo ng mutuo tag Dios kaysa di ta mutuo. Kung ano man pa. Ingon siya nga kung walay impyerno, kung walay linaw kalayo, kung di na tinuod, di at least mo po mawala nimo kay wala okay tabla na ta. Pero kung hindi ka mo to niya or naili ng kalayo, di kan sika. Ha? Prera na Pastor Andrew ka na eskwelahan ba? Huwag ka nang magtiis ta, mag-exam ta. Awa maningon si ma'am, di na ta magtuon. Ay, may na magtuon ta kay kung wala exam, di okay na no. Wala po mawala na to. Gatuon na po ta. Pero kung mag-exam ay tinuod. Katawa magtuon. Hagbong. Sa ina na nagod siya. Pero kana ha, usab binuang pa ng istorya nga kung dili tinuod ang impyerno, kung dili tinuod ang final judgment. Pero ang problema, tinuod man guna. Tinuod gina siya. Daghan ng kayong mga tao nga nagkadamgo na mga tao nga namatay kadiyot nga nakasulod dito. Magani kay di pa balik sa Ginoo, nakasinati yun nga balik ka buhi. Daghan kayong mga testimonies niya na. In fact, kung wa ka nahadlok og kanang final judgment, hadlok man gani ka ipatawag ka sa judge kay na kay kaso. Unsa na jud ka nang ikaw na nag-usa nga dati imong mama, di na ka pwedeng mutago sa sayal sa imong mama kay hukman na jud ka. Kani siya final judgment ni siya Evangelist Muff para sa kahimtang sa Egypto niining panahon na pa lang. Dili pa gyud siya sa eternal na judgment. Final nga judgment pa lang ni siya para sa sugo sa Dios sa paraon nga ang iyang nga mga katawhan nga mga Israelita iyang buhian. Kung imong basahon na pareho ko basa na gud even RR sa verse 1 balik bersikulo 1 Bersikulo 1 sa Bisaya. Ang Ginoo miingon kang Moises,
ipahamtang ko sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohano ng usa pa ka silot. Human niini iya kamong palakton. Gani abugon pagayod niya kamong tanan sa hingpit. Grabe siya. Nagplakton ka, pag-inom pa dyan, abugon pa dyan nga, pamahawa na mo. Pamahawa na mo. Ha? Unsa pa ba yung gilangayan diri pamahawa na mo. Pero pugong kasi nila, ay mo guhawa, dinhira mo. Pero tungod kay ang Dios na ni ngitag pamagi, pahamtangan lagi sila sa ang Ehipto mismo. Pahamtangan na sa usa pa kasilot nga pang final ba, pang finale nga judgment pa. So makita nimo diya nga that God's plan is fixed. Amen. Ang plano sa Dios, Pastor Andrew, dili na siya mag-usap-usap. Di na parehas tao ba nga, maadto ko, adi na lang. Maadto day, adi na lang lagi. Ang plano sa Dios is fixed. Naka-plaster na siya, kapundar na siya, permanente na na. And kini nga plano niya, mao po ni siya mo padayag, sumala sa iyang sovereign nga timetable. Ang Dios doon na siya orasan, doon na siya plastada sa oras sa takna nga kanus-an niya ni buhaton ang iyang plano. Kita kay magingon na kay plano mo adto, wala aw na di ay aw ugma aw karon na di ay aw sul semana aw karon na taon. Stang lisura sa tao sa pero ang Dios even mab kay ang iyang plano kay fix ug matuman kini siya, sumala siyang sovereign timetable. Kinagin siya orasan nga, di mo pwede madali-dali. Usay mo, ampo mo kunta, iman aran mo yung tanga, karon lagi do, buhat na, karon na dayon. Kaya pang pugso na to ang Dios, nga ang Dios di mo na bugo, di mo na siya butol, na mo na siya kaguling orasan kung kanus na mo bagay ang imong nga ihatag niya, ang imong gipangayo. So, imo lang tawon, pwede naman gutong pagkawason sa Dios ang mga katawan sa Israel sa unang palang hampak katong Nile River nga nahimong dugo. Pwede naman to. Pero nga nung ipaabot naman sa Dios, Pastor Andrew, o ikapulo nga hampak. Nung ipaabot naman, Pastor Andrew? Ipaabot pa og ikapulo nga hampak kay nagpabilin pa man pud nga gahi ang kasing-kasing sa hari. Gawas ana nga gituyo sa Dios nga maabot og napulo aron nga makita gid iyang gahom. Kaya kung abot pa sa una pa lang, primero pa lang, wala niya takabalo nga uy, kaya di sa Dios nga ang mga abog himong tagnok. Kaya di sa Dios suguon ang mga langaw nga moadto sa imong balay. Kaya di sa Dios ang mga baki nga pasundon sa imong kwarto. Kaya nga na ba so doon ay katuyuan ang tanan. Amen. Kung ikaw Jesus Moses Pastor Andrew magkapuyan siguro ka Lord kapuya na kay Lord. Lalo kadugay mo kagahim sa kasing-kasing ni paraon. Dalian ng Lord, may ginawa dili sa ato sila pagkahiyon. Kailan pa tayo lagi dugang hampak. So may ma-explain ni mana iba na araw-araw sa may pamalandungan ni mana ng bahin. Kana siya kay usapod sa ngingon ni Pastor Andrew ganina nga ug magpagahi ako jud sa imong kasing-kasing mas musamot pag yun hinuon unya sa akong na matikdan ba atong plagues nga nag-una kay kaning mga Ehiptohanon mga limpyado mo gani sila god nya sa akong nabantayan ang ipadala po sa Ginoo katubong mga baki mga langaw usa joy dili nila ganahan ba so magpagahi ka sa Ginoo aw nadyoy mga dili nimo ganahan nga posibleng mahitabo gyud sa imong ginabuhi. Kaya mo sa may masulti mo nang ngano pa mo na timetable ang Ginoo diretsohon dali niya buhat ang iyang plano dayo wala oras wala oras kung sila laton. Gawas nga kuan Dr. Faulkner no. Gawas nga makita na to ang gahom sa Dios aning bahina but sumala pod sa ato ang nasabtan when it comes to God's judgment aduna gyoy mercy nga ipakita ang Dios and multiple times God showed His mercy to Pharaoh and the Egyptians bisan siguro kanato nga naminaw no makadungog ta ani makahinuktok pod siguro ka nga ikapila man nagpakita ang Dios kanako og chance or pakitaan ko sa Dios sa iyang let's say pamaagi in which ako pwede unta makamata din mo balik kaniya but always remember pod sumala sa nahitabo sa ato nakita karon yes God can give you moments a lot of moments where you could repent but still no nakita po nato nga napo daytay gitawag na final gyud nga judgment sa Dios munang ayan as much as you can no try to listen right now asang bahina nakagipukaw sa Dios and right now try to wake up and balik sa Dios kasi sultian ikaw don't wait nga moabot pang panahon nga makaingon ta nga
this is the final judgment already. Which reminds me, Dr. Faulkner, no, there was this person nga na atong nastoryahan kaniadto kay lagi gusto lagi niyang i-challenge, no, gina siya debate, then ato ra yung gusto ra pud ba nga ato pong patalingugan para pong makadungog siya sa pulong sa Dios. But Itong dumagiti. taga Dumaguete to siya. Then he kept on kani bitong Insisting. insisting until to such a point bitaw nga he was already offending God. No, dira ko makaingon ba nga ayaw, never offend anyone you want but never offend God and His Spirit. Kay sultihan ikaw kung ang hampak sa Dios mo paingon kanimo mo kung ipangamusta kamusta naman to siya, ay nawala na taon gikuha na. Bata pa kayo ba? Very sporty pag yung Dr. Faulkner. Siya magdahog. Oo, tinood. Wala magdugay siya? Wala. Wala maabting 3 years. Wala gyud. Ikan siyang 5 pa si Pala. Patay pa si Andrew. Iya jud pa si Pala. Sige, itiis ko na siya. Ay, kuwaginan nga. Atong kinabuhi, nasa Dios. Kung makita sa Dios nga naa pa kay kuan, naa pa kay kanapang chance nga makarealize. Na may orasan ng Dios sa tao. Kasi susumugin ng Dios, pero mabot na ganun ka sa limit bitaw nga the point of no return ba? Pitik yung kagaya. Siya mo na pagpahunong si mong ginawa. Sayo na yun. Mingon sa heart, stop na. Human ka. Anyway, padayon ta. Sa akong giingon nga, the plan of God is fixed and unfolds according to His sovereign timetable. So, nini nga bahin man good, kini nga paghitabo nila nga ang final nga plague is not a mere possibility, but a divinely determined act. Ang Diyos Gud mismo mo determinar nga ako ning buhaton. Dili ni siya possible nga masig may una may nana. Dili gipalano bisa Dios tanan. Gikan sa hampak numero 1 hangtod sa hampak numero 10. Kalkulado na tanan sa Dios iban arar. So kung doon ay mga hampak mabot si mong kinabuhi ay pag-ingon nga gidamandaman siguro Ginoo ni basig ang Ginoo ni kahit lang siya trippingan no kung ginani ko wala gikuan gina even map gitali ginalista gina sa Dios gi-mapping out gina sa Dios ng imuhang bagay nga ihampak nimo dili po na siya ingon diretso na paminaw daw na ko igala para makasabot ka niini ayo pag unahon na nga naa kay sala karon nga diretso kasi Ginoo sampalong kay nakasala ka naa pa na siya yung mga warning number 1 warning number 2 hampak number 1 hampak number 2 naman pa na siya pasunod di ba siya bigla tuo lang nako di na siya bigla. Pero kung makabantay ka nga imong kinabuhi murag aksyon nagkuan ipit-ipit na ka alanganin na ka pag hinulsol na ayo na sige panalangan kay mahotdan gina Ginoo og listahan human gyud ka Uy, maabot na ganyan number 10 pitik gyud ka. So ang imo nga pamalandungan that God's final or the judgment of God is final in its impact. It will compel a decisive exit from Egypt. Gidemonstrate ng good nini that rebellion against God bears ultimate consequences. Kung mo-rebuildi man gani kabatik sa ato sa Dios ayong kalimot nga nagdala ni siya og ultimate nga consequences. Ikaw ray nagpahamtang sa pinakamapait nga silot kung mo-rebuildi ka o supak-supak ka sa Dios tuyo-tuyo. Kung ato rin siyang i-aplikar sa itong kinabuhi, ang inyong buhaton mga ilha that God's judgments are real and timely. God's judgment are real and timely. Ang hukom sa Dios tinuod na, mingon ko ninyo, tinuod na ako alagad sa Ginoo, tao sa Dios. I am a man of God, mingon ko ninyo nga ang mga judgments sa Dios sa tao are real and timely. Dili na ingon bitaw nga si Parao nakasala naging unsa tong pila ka tuig ang milabay sa book of Exodus pa then karon pa siya hukman dili hukman sa Dios sumala po silang kinahanglan nga judgment niya na nga moment pa sa Andrew. So kung ang Dios mo warning ang nakanindot po niini kung warning siya ang iyang warning di ay kay nag-invite og repentance. Wala siya ningon ba sa warningan ka na ko ay na pag hinulsol warning ka na pero hinulsol dili. Pag mo warn ang Dios nimo pahimangno gyud ang Dios nimo bot pasabot ana nga pwede pa kang mag-usab pwede pa kang maghinulsol.
O kung ang Dios pod mo buhat na siya, when He acts, He desires a response that aligns with His will. Kung naapod siya pagabuhaton, ang ihapon kasing-kasing yung tinguha nga kita pod mo respondi ta, mo sanong ta nga mutakdo sa iyang kabubuton. Sa atong kinabuhi, sa diha nga makasense ta nga ang Espiritu sa Dios nagtawag na kanato to change our directions, unsa may atong buhaton, we should respond promptly. Ayaw na paglangan-langan. Respond promptly. And humility, uban sa mapausanong kasing-kasing nga ang Dios nga nagtawag ka nato, ang Dios nga nagpausab sa ato ang desisyon, ang Dios nga nagpausab sa atong direction, maalamon siya nga mo pastar ang pahilunas itong kinabuhi. Kay kung wa po kay salig nga ang wisdom sa Dios mas labaw pa sa imuhang wisdom, di gyud kaganahan mo submitar, di gyud kaganahan, wa gyud kay salig sa mga desisyon sa Dios, wa kay salig sa tawag sa Dios, kay imong ununa nimo nga unsa may makuha nako nang mo respond ko sa tawag sa Ginoo, wala. Pero ingnon ka nako, kung ganahan kang imong kinabuhi sa kalibutan, di mo punog labad-labad, way mga labad-labad sa kinabuhi, salig sa instruction sa Dios, salig sa direction sa Dios, salig sa tawag sa Dios, mapahiluna juga sa unahan, makaingon ka lupigon nimo talang kasing paningkamot sa tao ning kalibutan na lupigon nimo kung ang Dios may mutultol nimo, lupigon na sila. Amen. Okay, so sa to ay point number 1 gani Evangelist Maf. Point number 1 is the certainty and universality of the universal judgment. Okay, number 2, the distinction between God's people and the world. The distinction between God's people and the world. When I say the world, mga higala, nagisgot ko ni ining makasasalang kalibutan. Mga katauhan nga wala na isakop sa pamilya sa Dios. Wala na isakop sa paghari sa Dios. Wala nang pailalom sa paghari sa Dios. Muna'y itawag sa Bible the world. Kung imo siya lang tawag sa verses 2 to 5, Pastor Ando, balik basa, Pastor Ando. Nag-ingon diri mga higala sa 2 abot sa 5. Sultihi ang mga Israelita sa pagpangayo og mga alahas nga plata ug bulawan sa ilang mga silingan. Gihimo sa Ginoo ang mga Israelita tahuron sa mga Ehiptohanon. Si Moises giila sa mga opisyal sa hari ug sa mga Ehiptohanon nga usa ka mahinungdanong tawo. Ug unya miingon si Moises sa hari, mao kini ang giingon ni Yahweh, sa mga tungang gabii musuroy ako sa Ehipto, ug mga matay ang tanang kamagulangang anak dinhi sa Ehipto, gikan sa kamagulangang anak sa hari ug maoy manununod sa trono ngadto sa kamagulangang anak sa babayeng ulipon nga nagaling og trigo. Ang mga panganay sa tanang baka mga matay usab. So the anticipated outflow of gifts and favor to Israel from the Egyptians. Muna focus din nga text. Alongside the warning of widespread judgment on Egyptians' firstborn. Wag ganahan ni nga bersikulohan ni kay sultihi ang mga Israelita sa pagpangayo og mga alahas nga plata ug bulawan sa ilang mga silingan. Muro ni mo ganina ibang ara-ara nga. Salig sa kaalam sa Dios kay masinso ka ba? Lupigon nimo ang mga pagpaningkamot sa mga tao ni kalibutan na kay kanang gingos Biblia god nga ang mga bandis makasala sa Dios na lang giandam siya sa Dios alang ni adtong mga tao kahimutan sa Dios, ihatag niya sa kasayon sa mga kahimutan sa Dios. So ayaw pag-unaw na bitaw nga kung malaga ka sa Ginoo or kahimutan ka sa Ginoo nga lantawon rin thank you ka sa Ginoo nga okay man na kasi imong mission, okay na uli na sa inyo balay. Dili ka na kung mo lang tao ni nga ang nagkugya ni og atubang si Moses naman, pero ang mga sakop ni Moses yaya kay even ma'am kay sultihi ang mga Israelita sa pagpangayo og mga alahas nga plata ug bulawan sa ilang mga silingan nila bitaw nga mga dili magtotoo. Iya sa hay kanang silingan ingon ang Ginoo di ay ka kanang ako ana nang imong kwintas, ako ana nang imong sigsig, ako ana nang imong arios.
Kay hatagan ko ko ingon ang Ginoo. Dayon ingon ang Biblia, gihimo sa Ginoo nga ang mga Israelita tahuron sa mga Ehiptohanon. Kada ba? Kada na mga magpatahod bitaw Pastor Andrew nga tahura ko. What if katinawhanon sa ingon nga tahura ko apan ang Ginoo gibidli. Ginoo kaluod di mo tahuron. Kasi masulti di mo na Pastor Andrew. Daghan mo kay na aning kalibutan no nga dili lang kanang murag yamid siguro ang Ginoo sa ingon ka nga tahura niya wala ka nang alaga diha niya lisod pug kayo nga iya kang hanayon ang tanan nga imong gikinahanglan kung ingon pa jud ka nga magkuan ka magpatahod pa jud ka sa usa ka tawo nga gani ikaw wala man gani ka nagtahod sa Dios lisod kayo. Gospel ana Pastor Andrew ba kanang niingon ang Biblia bitaw nga si Moises giila sa mga opisyal sa hari ug sa mga Ehiptohanon nga usa ka mahinungdanong tawo. Unsa na sa English man map nahimo siya nga usa ka Respected. Wala biya sa nagpatahod Pastor Andrew. Kung imo lang taon gyud ang tanan nga narrative o tibok narrative. Si Moses wa gyud siya ingon nga tahura ko paraon. Tahura ko wa gyud siya nag-demand og respect wa siya nag-demand og honor. Punahimo siyang great and honorable man sa Egypt. Wala siya nagpalit og buto, wala siya nangawat og mga pila ka bilyon nga kwarta. Siya simple kayong nga tao, Pastor Andrew, nga usa ka shepherd, magbalantay kanding og karnero, nga gi-promote sa Dios nga bisan ang mga minutag opisyal, mga dagkog ranggo at ibutang mga sekretary sa unsa mga department Pastor Andrew, kurog silang tanan Moses kay ang Dios mismo mo nagtuboy kaniya. Amen. Ha? Ninduta Ha? Na kay madugang na Pastor Andrew so may mamasulti niya na. ninduta no nga makita po nato sa nga diri ani nga verse nga kuan gyud kana ganing dili ka ikaw gyud may maningkamot ba nga para matuboy imong kaugalingon dili ikaw ang maningkamot para respetuhon ka sa uban or mahimo kang respected sa uban bat gani ang Ginoo tungod sa Ginoo nahimong respetado si Moises tungod kay nakita ang gahom sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. So, timan nga kay wala pa din hampak. Wala pa din abot ang hampak Pastor Andrew. Impending pa ni siya nga plague. And kini nga impending plague will visibly separate Israel and Egypt. Makita gyud sa mata sa mga tao. Ha? Kay usay mo katong nagpaulan og mga yelo ug mga matay itong mga hayop. Katong nga ilang mga naghubag-hubag pero di pa sila kabantay ato. Pero kanabit ang mamatyan tibuok tanang Egyptians matag bubong, matag panimalay, namatyag kamagulangan pati ilang mga hayop, kamagulangang hayop nga matay. Nya pag-check nila sa mga pamilya sa mga Israelita nga nasa Goshen, why usang namatay? Why usang namatyan? Walay pamilyang namatyan. Bisan ilang mga kanding, ilang mga baka, ilang mga kamilyo walay namatay. Muna siya visible kayo nga separation. Nga kining matawan na a people under the protective care of the God who saves. And makita po nimo nga mga Egyptians makonsider nato sila nga a world under judgment for resisting that God is sovereign. So mo ni siya tuwang mabantayan usahay mura bag ganang makuyawan ka ba nga sa panahon nga itugutan sa Dios ang pandemic ang COVID-19 nga nihampak sa tibuok kalibutan. Pero si bisan kinsa nga tinud-anay gyud nga naisakop sa paghari sa Dios ngano ba ug matay ka to ngano ug madudlan ka to gawas og na kay lay sakit ya gideklara sa doktor nga bisag dito ang sakit bisag lahi mo sakit ha bisag ang sakit kanang iban ma'am kay kuan sakit sa kuan kagulangon ideklara na yun og COVID-19 ni mga kwarta. Very bad. Dagang magbinuang ato kasunod do sa dagang nagadato atong mga yabag utok nga naa sa gobyerno. Ha? Pero kung tinud-anay ka, kato siya kung kay gi-separate sa Dios ato ang tinuod niya ha, dili. Sample na to siya Pastor Andrew. Kung tinud-anay jud ka sakop ang Ginoo, di ka brotnan ng COVID-19. Amen. Bisa pag magsarasuro-suro ka lakaw-lakaw ka tanang kalsada, kun lakaw di ka magmas. Dapat isig mas patay ra gyapon. Dagan kayo mga testimonies niya na dili na mo tackle kay niya ng mga bahina. Anyway, ato ang lantaon dugang nga to sa pagsabot nga ang sign, ang timaan ni kini siya nga panghitabo nga mga matay ang kamagulangang anak sa mga Egyptians. Ito sa sign that serves to reveal
the union and faithfulness of God to His covenant people. While gidemonstrate diri ang seriousness of idolatry and sa resistance to God's authority. Dili gani ka mo pailalom sa kabuton sa Dios, dili gani ka mo tahod sa nag-inusara o gamahanan nga hari sa tanang hari. Dios sa tanang Dios. Kung nakakay kaugalingon ni mong gisimba, yung kalimot nga ay kalimot nga mga Egyptians na apos sila kaugalingon nga lahi nga mga Dios. Mapiti gyud sila. Kung imo lang taon din kini nga story, gi-reveal gyud sa Dios evangelist piningon siya, I am one with these people of Israel. Wow. Kung nangingon nimo Pastor Andrew ganina ba nga kalami kay nang angkonon tanay mo angkon to nga kita iya sa Dios kaysa wa patagi angkon Patyon nya pa patyon pa kita. So kini nga judgment ikapulo nga hampak Pastor Andrew. Nagsilbi ni siyang pagpadayag sa Dios mga tao nga ang Dios nalipay ug iya naki-unite siya. Matupa kung ato siyang tagaan og paraphrase nga pagistorya Pastor Andrew mingon bitaw ta nga ako ang Dios dili manghilabot sa mga Israelita kay kauban mi. Labihan na igno ka kauban mi. Kaysa kanang miyon ka nga Ginoo apila ko kinsa maka wa makailabot. Agoy kasakit. Kasakitan. Tinuod ba gyud na siya Pastor Andrew kaysa Matthew bangod. Ingon si Jesus nga ambot ang panahon nga kung inyo kay salikoy din mi. Di ko niyo ang kunon nimi miini nga dautan wicked nga generation. Abot usab dito sa gingarian sa kong amahan dili sa muna ko ilhon. Ha? Dili mo na ko ilhon gumingon ang amahan kinsa man ni siya Jesus unsa man ni ingon si Jesus wa mo kailan niya kasakita mo. Sige Lord kanang kung ano magino wa ko kailan nimo pahawa dia na adji batasan ng Ginoo na nga iyar lagi taguan Ivan RR. Iyar nang gitago-taguan. Sa pagkaron, grasya pa man ta. So, ang kunon pa ang mga tao, iya pa nang pasabton siyang pulong. Pero pag abot na sa final judgment, doon ka dito kay diris kalimutan, pa-itis ka. Ha? Pa-itis kunuhay ka. Pag abot dito, ayay, nalawin judgment. Lord, amigo, biya talaga, hawa diya. Okay lang mo pahawa. Kaitig. Masa may masulti ni wala ipanmamag na ng bahina? Oh, garbuso kayo. Dagan kay mga tao nga karong panahon na garbuso kayo kay okay pa man ang tanan. They think nga kaya ra kayo na iya, no? Pero dara na to makita nga nindot gyud nang kita obedient as pamaagi sa Dios kay lagi ang paglaban pud sa Dios aniya ka nato dako kay makauulaw mga kaigsunan no nga bali nimong ni-refuse ang sa Dios aning kalibutana di ay in eternity unta ang Dios gusto kasi siyang moangkon nimo pero ikaw di man ka moangkon niya kinsa may moangkon nimo sa tubangan sa amahan maulawan ra ka og gani man di lang ko to maulawan but naa man eternal nga judgment pod so wara bagyo balikay so paglasig nako sa matag usa ayaw kay pasigarbo sa imuha mga gipangsaligan sa mas mga gipangsaligan sa mga Ehiptohanon kaniadto all their riches all their personal nga mga honors nga sila ra pod ang mga nagbutang nagpatahod ug uban pa kay sultihan ti ka bisag tinahod pa ka aning kalibutan na kung dili ka mahimong mapainubsanon ug di ka mo laban sa trabaho sa Dios basig sa unahan ikaw ray mamroblema ikaw ra pud ang maulawan mo nang be mindful no be humble always to the ways of God and recognize all the time that God is in authority over sa tanang mga butang nga naa sa kalibutan ug sa umalabot. Amen. Now, knowing nga ang Dios di ay mo separate sa mga katawhan niya o dili katawhan niya unsa tong baton itong gi paunahay di iban mabig na nasi tambag ako dugang ato kung ako boy patambagon ninyo pasultion pag kinabuhi mo with a visible difference in a world characterized by competing loyalties basi lisod kasi nga maangkon kang anak ka sa Dios believer ka ni Jesus pero imong kinabuhi dili makita. Mura kag wa kay kalainan sa mga worldly nga people. Ha? Kung ang mga tao ning kalibutan na ang ilang trabaho sige hubog-hubog. Sige ra pangitag sumbagay, sige pangitag away, sige ra og display sa ilahang mga kalawasan. Sige hinambog silang mga sexy nga mga bodies. Yung mga kung tagalangit ka. Susuhid kanila. Mao. Di mo good pastor kay ano ba good pastor bilang kada. Unsa man gyud? Iya ka sa Dios o dili? Na may nindot barkadahon?
mga katawan sa Dios. Mm. Remember, nga ningon ng Biblia, ningon si San Pablo, ningon si Saint Paul, nga bad company corrupts good character. Mamili man kag barkada, sigurado po ng barkada nimo nga dalon kas Dios nung mga dapit. Binarkada. Amen. Binarkada pero kansawan po kag mag-Dios nun ka. Mao. Naday tarong nga barkada nga magampo ka bugal-bugalan ka. Naday tarong nga barkada nga musimba inon ka, simba inon ka. Gana kasi kuyog ana nga buangon man ang mga utok. Tinuod. Puslan man kang dili sayop ang mangita kag barkada. Gwapo kay na kay barkada pero sigurado kay mo barkada mutultol nimo ngadto sa Dios nun nga mga dapit. Amen. Mutabang nimo sa Dios nun mga butang dili kay kansawan hinuon ka hey Dios nun simba man iyati ra nanganaon ka pag istorya binuang na siya lami kinang natin mga barkada ako mga barkada puros mga Kristohanon puros gid mga Dios nun usan nga na ako mga barkada si Evangelist Mapin Pastor Ando lisod kayo na Pastor Ando nga Dios nun ka pero ang imong kuyog nimo Lunes hangtod Biyernes puros mga yawanon ikadomingo mo kag Dios nun so may masulti di wala Pastor Andrew Si Awan, no? Ingon ana. Old kwan kanang tibok si mana mong kakuyog niya. Pagka Domingo kalitra mag-transform. Transformer pagka Domingo kalitra kay mong Dios nun. Mas maigi nang mga palibot. awkward na kayo Awkward kayo. iwan na kadaanan Lunes hangtod kwan Sabado, sige kag dula o kanang mga mobile nga mga dula, sige ingon to sa yawa kay yawa rap diya pagka Domingo. Hallelujah, praise the Lord. Kag Dios nang bikila kayo na ay. So ano ka pa sa Laina kayo sa diha na to makita pud nga. Kuan ba kanang dili ta magpa-plastic, diha tubangan sa Dios. Gani kung ganahan ta nga sa ingon pa ni Dr. Faulkner no, ganahan ka nga bag-o ang imong kinabuhi, palibuti ang imong kinabuhi og mga barkada nga kanang magtultol nimo diha sa mga Dios nun nga mga prinsipyo. Nanong ako rin siyang gitudlo ninyo isip na application mga higala tungod kay ang Dios man gud musugod kag sa dili nagin siya distinction nagin siya gilain nga kini akong katawhan kini dili na ko katawhan. Karon nasayod ta nga oy mangangkon ta nga katawhan ta sa Dios. Ipakita mo siya mong kinabuhi nimo nga dili sa kalibutan nga iya po ka sa Dios dili kay mulibog kay ka mura kag itom nga murag puti kung itom kung puti di kay nagmix man ko mura ko stripe Kabang. Sa baka. pagkabang-kabang na nga Kristohanon ayo itay pa ako sa comment section mga higala dili ko kabang nga Kristohanon dili ko kabang nga Kristohanon murag puti nga murag itom dili oy sagol puti, sagol itom. Sigurado kung puti ka. Kung Kristohanon pag kinabuhi Kristohanon, dili kay murag ka o dili Kristohanon lang taon sa mga tao ni sa kalibutan. Kung kahayag, kung kangit-ngit, dili kay murag hayag, murag ngit-ngit. Libog kay na siya. Kung bugnaw, kung init, di kay murag bugnaw, murag init. Ano, good. Okay, katapusan, mga higala, readiness for deliverance and trust in God's mercy. Readiness for deliverance and trust in God's mercy. Pwede ko basa Ivan R.R. sa verses 6 to 10. May pagminatay sa tibok Ehipto nga wala pa may tabo masukad ug wala na gayon mahitabo nga sama niini. Apan sa mga Israelita walay bisan iro nga muusig sa mga tao o sa mga mananap. Pinaagi niini masayran mo nga pinasahi gayud ang pagtagad ni Yahweh sa mga Israelita kaysa mga Ehiptohanon. Ug kining tanan mong mga opisyal moduol kanako ug muyukbo sa ako nga tubangan nga mag-ingon. Pahawa dinhi uban sa imong katawhan. Human niini mulakaw ako unya masuk-anon kaayong mibiya si Moses sa hari. Abi ni Moses dito musuko. Ha? Kaya bimiro to siya, ang hari o tiga suko-suko na. Ningo ba yung Biblia, Pastor Andro, nga Moses kuno was the meekest person sa Old Covenant. Pero hindi po tuwa suko siya. Kana meek ka tao, Pastor Andro. Tug-anan ka na, Pastor Andro. Kaya ganang pastoran ni patakal agwali, Pastor Andro. Kana matubli na, kana kunong meek nga tao, di ka balong suko. Bakak mo na, but man na siya. Binut-but man na siya nga teaching. Yung kag meek, gitrain na siya nga mukalma bisag lami ning suko kay dili pa panahon.
para ko sa mga police officers Pastor Andrew nga bisag bit-bit nag-armas pero kung dili pa ang ngayong pusilo di mo sila mamusil. Oh. Dapat mag-practice na sa mga police officers sa PNP ang meekness. Kaya wala lang pasalig nga naana mo ko nakita ang pong police buhol ko nga taga lungsod sa Clarin sa una mga bugiro kaysa na niabing police siya kasi magdula basketball magsigig takin sa yang 45. Siya. Magdula tag basketball so to pagpantayan to ani magdai 45 kilin. Binuang mo na nga nana. Di kuan ko bisag dili duty ba dala pulis kuno siya bati kay sanan ang ato ang makita sa kinabuhi ni Moses isip nga propeta nga kabalo po siya masuko nasuko ko po siya good kay bisag kapila sa alam-alaman sa Ginoo nga si Paraon magpagahi ra gyapon na inform na biya sa Ginoo gitagaan na biya sa kids up Pastor Andrew pero pagkangan magud nga gikapoy na siguro sig balik-balik Kung siguro kanto buin lagi makatawad sa Dios. Siya, propeta siya nga siya yung sugo sa Ginoo dili. Ang ako kakuan mo ko di ba kay dili ang Dios mo direct istorya ni Paraon. Pwede mo tos damgo istoryahan sa Dios si Paraon dili. Patuog si Moses. Nga mao ni giingon sa Dios. So, ya, dagan na kay mga hampak, dagan na kay mga silot niabot sa Israel. Sa Egypto rather, nya maluwas ang Israelita. Pero di mo tumal ako siguro to ato sa dili ko kapuya na ni. Kapuya naman eh. Muna kasabot ra mo taniya ga suko na jud kay sa suko na jud kayo si Moses ni nga panahon na di na jud kapugan. Lagot na gigiyang kuan ba? Ang iyang kapungot diabot na sa limit. So na gagina sa Ginoo nga dili mamati kanimo ang hari. Aron himuon ko ang dugang nga mga milagro diha sa yuta sa Egypto. So gipahibalo ba gyud siya? Pero ngano suko pa man gyud siya. Ngano suko pa man gyud siya kay bato ba sa verse 8 nga unya masuk-anon kaayong mibiya si Moses hari. Ngano suko man siya nga ang verse 9 to 10 gi-inform man gyud siya sa Dios nga deklaro man diha nga di mo tuo. Ikaw ba Ando nang bisag ino kas Ginoo nga okay sangyawi tong mga istoryahin tong mga tao dito sa kong plano pero sa iguman nimo ana iyo pag dahom hang mutuo sila nya ka napulo ka babalikon maglagot di pasuga bisa mag-inay kag di mo tuo bisag ipabalo ra ka di mo tuo maglagot ka ganoon din sa mutuo Exhausted kay ka. Okay. At ang by the way, ang focus ni ini nga mga verses mga higala ang rapid nga escalation of the divine plan. Paspas kay ang pagsaka sa plano sa Dios toward deliverance and the response of Pharaoh and his servants who begin to fear the reality of God's power. Kita nimo diha nga eventually paghuman gid ani nga hampak. Paghuman ani hampak tanan kini pagkaigo ng tanan ay korog sila ug dingon sila tinuod gid ng Dios ng tigulangan na kay 80 na edad ni Moses. Tinuod kay tinuod ng Dios anang tawhanan na. So imo lang tawo that God's mercy stands behind the judgment. Naara gyud ang kaluoy sa Dios bisa pagdunay hukom, dunag yoy mercy. Ngano na makaingon ta nga dunay mercy. Una sa tanan wala diretso sa Dios og hampak. Gipaistoryahan sa daan, gipahimangnuan nga kung dili ka mo buhi sa mga Israelita, mao ni posibleng mahitabo nimo, mao ni mahitabo. Amen. Dunay makita gid mo Pastor Andosa nga dunay mercy. Kung imo siyang dadon sa atong panahon karon, walay hukom ang Dios sa atong generation o sa final nga judgment nga walay mag-una nga mga magwawali, nga magwalig magtudlo mo pahibalo kanimo sa mercy sa Dios. Sultian kadaan ayaw nagbuhata o ayaw nagpadayuna kay mao ni mahitabo nimo sa unahan. Amen. So dapat mahadlok ang tao kung doon na warning tungod kay kung di ka mutuo ni ana ang sunod anang mercy. Ang sunod anang merciful nga warning, judgment naman. Okay? Kung ato ni siyang i-aplikar sa tong kinabuhi ni nga kining readiness for deliverance and trust in God's mercy. Okay? Ang ganahan mo ko sa Dios kay
deliverance is on the horizon. And the Egyptians' fear signals their recognition of God's sovereignty even as Pharaoh stubbornly resists. Katapusan naman so makita na sa horizon nga hayag na kayo ng kaugmaon. Padulong na tamay gawasan. Kung Israelita ka, makaingon ka ani nga. Anang propeta Moses, muna na siya ang katapusan nga silot sa Dios. Kung si Moses maingon, amo naman ko rin, ingon lang Ginoo. Kung Israelita ka, pastor na miyon ka, doon na. Magawas na tani kay dili bigi dalim nga bisan si Moses sige istorya dito wala biya na undang ila sige himog bricks. Sige gyud sa himog bricks. Wala nagpasabot nga naa na yung mga hampak ni abot itong mga dugo, mga baki, mga langaw, mga tagnok, mga nangamatay, ang ilang mga hayop, nagulan og yelo, adunay kung kangit-ngit gimitabon silang dapit, adunay mga paghubag-hubag ning turok silang mga lawas nga niundang na ang ilang trabaho. Forced labor gyapon sila pasyando. So sa diyang makabalo ka nga katapusan na din dapat doon na readiness for deliverance. Andam na mauna ni siya. So kung imo lang taon na doon ay interplay of warning and impending deliverance nga nag-invite both nations and individuals to respond. Unsa? Mo-respond ang tao sa pagsalig sa Dios, sa pag-obey sa Dios, ug sa pagpangandam for what God is about to do. Dili na pwede mawala sa Kristohanong kinabuhi kanang mangandam ka sa unsay angay pagabuhaton sa Dios kanimo. Be ready for your deliverance. Muna akong tambag, prepare for God's forthcoming work by aligning your life with His mission. Kung inon ka sa Dios, sige, ugma mo balik na ko, di mo dyan siya pahibalo, ibang Pero ningon na Biblia nga ang Dios gyud mo balik. Amen. Karon sa kalibutan, pangandam na. Wala man tatug-ani si Ginoo kuno sa si Jesus mo balik kay ingon magid siya nga ako pagbalik sa mas kawatan di mananghid na di kawatan mananghid. Ha? So kung kabalo ka nga ipahibalo sa gobyerno pagbantay-bantay mo des Dumaguete City o sa inyong lugar kay nay kawatan nga padulong mangawas yung balay pero wa kabalo kung unsa nang orasa kay kawatan gud. Mo. Okay. Kawatan ba nang mingon Pastor Andrew nga mingon ang pahibalo sa programa sa radyo nga andam mo kay alauna sa buntag alauna sa kadlawon alauna sa sayo sa buntag sa kadlawon ang kawatan manas yung balay anya mo agi sa likod ay Abredaan. mga pangandam juga. Ang ako ang gusto masabtan ni kabuntagon nga since adunay kagawasan nga gihatag ang Dios kanato mangandam ta sa unsa pa ipabuhat nato sa Dios. Bisaaran man sila Ivan Mav nga tulad sila deliverance apan kanabang ikapulo naman ning hampak katapusan naman ning hampak. So kung naka-idea nga katapusan na ni di ba ka mutuman tong gingon sa Dios nga pangayog mga alahas imong silingan pamutos na sa inyong mga sinina i-empake na mo kay anytime ingon sa hari nga panglakaw na mo karon na. Amen. Okay, kung di ka mangandam Pastor Andrew, di ba ningon ng hari nga ningon ng Dios nga ang buhaton sa hari nga dali-dalion mo. Idigsuroy anang kanang kuan sa tungang gabi idigsuroy anang kamatay anghel sa kamatayon mga matay ang tanang magulang ang mga anak nga mingon gid ang hari mismo pang mahawa nimo diri karon dayon. Di ikaw kay wa pa ka kay tisa kay wa pa ko kapangayong alahas. Tisa ko po kapanghipos ko mga sinina. So dunay readiness. Amen. Dunay readiness for deliverance. So gusto na ko masabtan ni that isip kita nga mga magtutuo ni Kristo Jesus. Let us interpret present challenges as part of the larger nga trabaho sa Dios towards redemption sa tibuok kalibutan. Kung kasayod ta nga ang Ginoo dunay kagawasan ug kaluwasan iyang gihatag sa mga katawan, ang atong pagabuhaton is to press toward perseverance. Lahutay, ampo kanunay o be a faithful nga witness ngadto sa mga tao mahitungod sa gahom sa Dios. Ayaw pagtinapol, ayaw pagsigig luya-luya isig nangadlangan kay anytime ang Ginoo mo balik or anytime ang kalibutan matapos or anytime ikaw ang maunag katapos. So be ready para sa tanan nga trabaho sa Dios. Ug salig kanunay nga sa tanan nga imong ginabuhat
ang Dios magauban kanimo basta natakdo ka sa kabubuton sa Dios. Dili jud ka pasagdan sa Dios. Sama nga si Moses, peligro kay ang kinabuhi kay masige nag-adto dito sa palasyo, magsigig atubang og prangkas hari pero wa gid siya napatay sa hari tungod kay ang Dios nag-uban kaniya. God is merciful and gracious. Mga higala, salamat sa pagkauban ni kabuntagon, ang Dios magapanalangin kaniya. Amen. God bless you.